Akala ng marami kapag ang isang basketballista sa Pilipinas ay nagretiro na o tumatanda na, dahan-dahan na rin itong naglalaho ang kanyang kinang at kasabay nito ang pagkaubos ng kanyang pera. Pero ibahin ninyo ang tinaguriang the face of the PBA. Sino ba ang mag-aakala na ang isang batang tubong Escalante Negros Occidental na dating nagtiyaga sa saging na saba bago maglaro ay may hawak na paldo-paldong kayamanan ngayon? Net worth na hindi lang basta milyon, kundi daan-daang milyong piso. Totoo nga ba ang mga balita? Paano nga ba naging ganito kayaman si Big Game James Yap? Sa videong ito, pag-uusapan natin ang bawat sintimo, ang bawat negosyo, at ang mga naging kontrobersiya sa pera at ang kanyang bagong buhay na hindi lang basta marangya, kundi punong-puno ng kapangyarihan. Para maintindihan natin kung gaano kayaman si James Yap, balikan muna natin kung saan nagsimula ang pagdaloy ng milyones sa kanyang bulsa. Noong pumasok siya sa PBA noong 2004, alam na ng lahat na siya ang susunod na superstar. At sa PBA, kapag superstar ka, automatic na ibibigay sa iyo ang maximum salary cap. Sa rurok ng kanyang karera sa Pure Foods franchise, si James Yap ay sumasahod ng maximum na halos 420,000 pesos hanggang sa 500,000 pesos kada buwan. Isipin mo, sa loob ng 12 taon niya sa Pure Foods, sa sahod pa lang, daan-daang milyong piso na ang pumasok sa kanya. Hindi pa kasama dyan ang mga tinatawag na winning bonuses o championship bonuses. Tandaan natin, si James Yap ay isang 7-time PBA champion at 2-time MVP. Kada kampyonato may ulan ng bilyong bonus mula sa management. Pero alam nyo ba kung saan talaga galing o ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pera noong siya ay naglalaro pa? Hindi sa sahod, kundi sa endorsements. Si James Yap ang naging face of the PBA. Matapos magretiro si Alvin Patrimonio mula sa sapatos, shampoo, energy drinks, noodles hanggang sa mga clothing brands, ang mukha ni James Yap ay nasa bawat billboard sa EDSA. Ang isang endorsement deal ng isang katulad ni James Yap noon ay pumapalo sa 5 million hanggang 10 million pesos kada kontrata. Kaya bago pa man siya lumipat sa Rain or Shine o Blackwater, secured na ang kanyang kinabukasan. Maraming lumalabas na balita na kaya raw mayaman si James Yap ay dahil nakahuthot o malaki ang nakuha niya sa settlement kay Chris Aquino. Pero ano nga ba ang totoong nangyari? Ayon mismo sa mga lumang panayam at legal na dokumento, binuwilta ng kampo ni James Yap ang mga akusasyong ito. Sa katunayan, bago pa man sila tuluyang naghiwalay, may sarili ng pera si James. Noong pirmahan ang kanilang financial settlement, lumabas ang balita na may mga milyon-milyong pisong ibinayad si Chris. Pero ayon kay James, ito ay ang tamang hatian lamang ng mga ari-arian na naipundar nila habang sila ay kasal, kung saan may ambag din siya gamit ang kanyang sariling pawis at lakas sa PBA. Ayon sa mga ulat, hindi naging interesadong habulin ni James ang personal na yaman ng pamilyang Cuangco Aquino. Ang perang hawak niya ngayon ay bunga ng kanyang sariling diskarte, at mas lalo itong lumago noong nakilala niya ang kanyang kasalukuyang partner na si Michila Casola. Dito tayo mamamangha kay James Yap. Karamihan kasi ng atleta kapag natapos ang career, nalululong sa luho at nababangkarote. Pero si James, maaga pa lang, alam niyang hindi habang buhay ang lakas ng kanyang katawan. Ginamit niya ang kanyang pera para magtayo ng mga lehitimong negosyo. Moto Italia Scooter Business. Isa sa mga pinakaunang sikat na negosyo ni James Yap ay ang pagiging kasosyo sa pagbebenta ng mga Italian-made scooters tulad ng Vespa, Piaggio at Aprilia. Alam nyo ba, nasa loob lang ng wala pang isang buwan noong binuksan ito, nabawi na agad niya ang kanyang kapital at kumikita na agad ng malaki? Dahil sa kanyang impluensya, ang mga mayayaman niyang kaibigan at fans ay sa kanya bumibili. Real estate at properties. Si James Yap ay tahimik ngunit agresibo pagdating sa real estate. May mga pagmamay-ari siyang mga mamahaling condo units sa mga prime location sa Taguig at Makati. Bukod pa rito, may mga lupain at ari-arian din siya sa kanyang probinsya sa Negros, resto bar at nightlife investments.
naging kasosyo rin si James sa ilang mga sikat na resto bar sa Metro Manila na naging paboritong tambayan ng mga kapwa niya atleta at mga artista. Hindi lang yan, kilala rin si James Yap bilang isang car enthusiast. Kung titingnan mo ang kanyang garahe, makikita mo ang mga naglalakihang SUV tulad ng Mercedes-Benz G-Wagon, mga sports car at mga customized vans. Ang mga sasakyang ito ay hindi lang basta luho. Asset ang mga ito na nagpapatunay na ang kanyang cash flow ay hindi natutuyo. Noong pumasok ang taong 2022, gumawa ng isang malaking desisyon si James Yap na lalong nagpatatag sa kanyang estado sa lipunan, ang pagpasok sa politika. Tumakbo siya at nanalo bilang councilor ng unang distrito ng San Juan City. Dito na pumasok ang bagong yugto ng kanyang yaman. Sa politika, hindi lang basta pera ang hawak mo, kundi kapangyarihan at network. Ang pagiging konsehal niya ay nagbigay sa kanya ng akses sa mga malalaking negosyante, politiko at mga malalaking pangalan sa bansa. Bagamat naglalaro pa rin siya paminsan-minsan o sumasali sa mga liga, ang prioridad na niya ngayon ay ang kanyang mga constituents. Kamakailan nga, binalita ng kanyang fan club na nagpapahiwatig pa rin siya ng posibleng pagbabalik sa PBA. Kahit na siya ay nasa edad na 44 years old. Bakit niya gagawin yon? Hindi dahil sa kailangan niya ng pera, kundi dahil sa purong pagmamahal sa laro. Sa puntong ito ng kanyang buhay, si James Yap ay masasabi nating set for life. Ang kanyang partner na si Michela na may background sa banking at finance ay malaking tulong din sa pag-manage ng kanilang yaman. Kaya naman ang kanilang pamilya ay namumuhay sa isang napakamarangyang subdivision at nagagawa nilang mag-travel sa iba't ibang bansa, partikular na sa Italy, kahit kailan nila gustuhin. Mula sa isang simpleng probinsyano nang nangarap lang mag-shoot ng bola hanggang sa maging mukha ng Philippine basketball. At ngayon, isang matagumpay na negosyante at mambabatas. Ang kwento ni James Yap ay patunay na ang tunay na yaman ay hindi lang sinusukat sa kung gaano kalaki ang kinita mo nung nasa ruro ka pa ng tagumpay. Sinusukat ito sa kung paano mo pinangalagaan, pinalago at hinarap ang mga pagsubok. Kaya naman hindi nakapagtataka na hanggang ngayon, kapag narinig mo ang pangalang James Yap ay hindi lang million moves ang maalala mo, kundi ang isang milyonaryong imperyo na kanyang itinayo gamit ang kanyang sariling diskarte.